Alright, uwi na ulit. 5:04. Napaka-busy ng araw natin, mga kapatid. Ang kagandahan na lang is maaraw na maaraw sa labas. Hindi umuulan. So yun na lang yung parang pakonsuelo natin. And tomorrow nga, hanggang Thursday, tayo ay naka-work from home. Anyway, hindi na tayo nakapag-vlog kaninang lunch, pero umuwi tayo ng bahay. Ayan, parang naubos yung boses ko kakasalita. So tuloy natin yung pinag-uusapan natin kanina. Iniisip ko pa kung ano yung mga informasyon na hindi ko pa na i-share sa inyo, na I think is very important. Napag-usapan na natin yung permit at saka yung registration, diba? So hindi nga mandatory unless nag-earn ka ng 30,000 a year or you have more than 2 rental units. So pero as early as now, nag-iisip na rin ako ng mga kumbaga long term ang pag-iisip natin, no? Future proofing, kumbaga yun ang tawag, no? Inaalam na rin natin kung halimbawa magkakaroon tayo ng mga future properties pa na pwede natin iparent, dapat nakahanda na tayo if in case. So ngayon pa lang inaaral ko na kung siguro after namin maparenta tong condo apartment namin, I'm thinking of registering a name, a business name na pwede ring magamit in some other functionalities para lang at least yung pangalan kumbaga ay nakarehistro na sa akin, 'di ba? So isa yan sa mga inaaral na natin as of today, para lang ma-lock in na natin yung name and we can explore other opportunities that can be included doon sa business na iyon. I-release natin siguro yung pangalan na yan pagka medyo confirmed na tayo, established na tayo sa una nating business venture. Business venture. Dapat ina-anticipate na natin yung mga ganyang klaseng moves para hindi tayo ma-restrict sa halimbawa gantong klaseng negosyo lang, di ba? Dapat dugtong-dugtong kasi yan eh. I-layout natin yung plano natin once na na-solidify na, but as a start, no, ang uunahin talaga natin is maparenta natin tong unit natin para maging self-sustaining siya in terms of yung natitira nating mortgage sa property na yon. Ma-build natin yung equity and hopefully mapunan natin kagad yung pangangailangan ng property na yan, kasi yung existing property namin nakalock in pa yan in reality, and yung interest rate namin dyan nasa 5% pa, 5.65 or 75 if I'm not mistaken. Kaka-renew lang namin nung mortgage namin dyan sa existing property last year around July. Yes, July natin ni-renew. So fresh pa talaga siya, and yung renewal natin is good for 3 years. Ngayon ayoko na kasing meron silang tinatawag na option which is what they call blend and extend. Ibig sabihin dyan is kukunin nila yung average nung rate ko na una, which is yung mataas, plus yung lowest na interest rate ngayon, and then i-average nila yan, and then i-renew nila ulit ng another 3 years. So inaaral ko pa kung saan mas magiging financially advantageous sa amin. Would it make sense ba na ipa-blend and extend natin, or do we keep it as is? Siguro pag nagawa ko na yung computation natin for that, i-share ko sa inyo para mai-apply nyo din sa mga sarili nyong analysis kung dapat nyo bang i-avail
yung ganyang klaseng option. Kasi ang pagkakaalam ko ha, yung blend and extend feature is available on majority of the banks. Kasi inexplain din sa amin yan ng current bank namin for this new purchase na oh yeah, they also have that particular feature. Ang naisip lang natin na parang pinaka-downside nung inaalam ko yung mga mortgage differences, no? Kasi even though nasara na namin, no, we're going with Scotia as our bank, we still try to compare kung ano ba yung ino-offer sa ibang bank. And I found out na versus other banks, yung prepayment options na ino-offer currently ni Scotia ngayon is maximum of 15%. Other banks offers higher interest, higher principal payment allocation on a yearly basis. Merong 20% kaming nakita. I think 2 banks is offering 20%. Ito si Scotia 15%. Pero nung kinukompute ko naman, in a year time ba, tingin mo magkakaroon pa ng 20% na savings from your loan amount? So naisip ko, parang hindi din eh. So kahit na may na-offer na ibang bank na medyo mas malaki, I think yung current na in-offer sa amin, I think we're gonna be happy with it. Kasi magma-match up lang yung capacity mo to pool funds, to save funds, and then yun na yung gagamitin mo pang bayad nung property allocation on a yearly basis. Kanina nga naka-jacket tayo, ngayon hindi na tayo naka-jacket kasi kayang-kaya na natin yung lamig sa labas. Yung tipong yung hangin, malamig pa rin. At the same time, nako-compensate niya yung init nung araw. Kung ilang araw ko nang napapansin actually yung mailbox namin, no, yung mga mailboxes namin, walang laman. I think it's because of the Canada Post strike. Kaya yung mga sulat ngayon, ina-anticipate talaga namin na talagang delayed siya. Madami akong kailangan na gawin actually tumawag sa trabaho. Good thing work from home tayo at makaka-focus tayo ng mas maigi. Nakaligtaan pala natin tawagan yung property manager natin dito para malaman kung ano yung requirements pag magpaparenta ka. Subukan ko siyang tawagan pa rin. Balay ko online pa rin. Then sama ko kayo habang kausap ko siya. Tawagan natin. Sana sumagot. Hey Adil, it's John here. Oh yeah, that's right. Yeah, sorry, I couldn't recognize that. Yeah. No worries, no worries. I wanted to check with you, what is the requirement if I would be renting out my unit? Form Form K actually. Yeah, Form K is the one when you rent it out, you need to fill that out and then send it to us. Got it. You can find it anywhere, but I can actually provide you if you want. Yes, please. If you're able to maybe send that over just so I can look at it, see what the requirements are, and then prepare it in advance. Oh yeah, that will be, sure. I will do that right away. Awesome. Thank you so much, Adil. Thanks a lot. Okay, bye-bye. Alright, so yun na. Finally, natawagan natin. Hindi na nga ako na-recognize nung property manager itong building namin kasi hindi na nga tayo kasama sa council, no? So, yung last term natin actually was, I think, March or April. And then, I officially resigned as the treasurer ng aming strata council. March kasi, umalis na tong property manager na to. I think he left for family reason. And then, merong panibagong property manager na kumausap sa amin, no? Siya yung bago namin nakakausap. And then, nung umalis na ako, I think we were advised na babalik ulit siya effective May. Kaso wala na tayo noon. So, good thing na lang, no? Na-send niya yung tinatawag na Form K. And then, once na ma-send sa akin via email, ipiprint out ko yun and then isi-share ko din sa inyo para malaman nyo, no, more or less na may ganitong klaseng form. Of course, depende pa rin yan sa magiging strata nyo and kung anong requirement ng strata. Pero on my end, gusto ko lang i-share sa inyo. Ito yung finifill upan namin kung gusto mong iparenta yung unit mo.
So, more on that later on. Good morning. Friday na naman ulit and on-site na naman tayo. Napanood ko yung vlog nila Alwin at Emma. Maraming salamat nga pala sa shoutout. Medyo na-excite din kami kapareho nyo, no? Nakita ko yung huling vlog nila. Window shopping na sila ng furniture. Kami kasi hindi pa namin magawa kasi medyo malayo-layo pa yung completion date namin eh. Kaya hindi pa kami makapagtingin talaga. Kasi gusto sana namin yung tipong makakapagsukat ka na talaga na parang, uy, ito yung hinahanap namin na ilalagay dito sa ganitong klaseng lugar. Up to now, kahit na gusto man talaga namin gawin na, hindi namin magawa dahil, alam mo yun, parang talaga magiging window shopping lang talaga siya. Which is a good activity naman na gawin. Kaso nga lang, yung tipo parang masyado ka nang na-excite kasi gusto mo na talagang makita or I guess mapunta na kayo sa sitwasyon na yung turnover na nung unit. Kaya talaga nagpipigil tayo na hindi ma-excite. Wala na tayong ginawa kundi parang matulog na lang. Parang sa ganun mas bumilis yung oras. Sabi ko sa inyo, no, ano ba yun? Nung huling vlog parang nabanggit ko na parang kukuha tayo talaga ng formal quotation galing sa mga movers kung magkano ba talaga, ano ba yung mga additional charges para at least meron tayong basis sa kanilang computation, yung tipong parang hindi hinuhugot na kung saan lang na parang oy, standard rate. Nakakuha tayo ng mga quotation coming from dalawa na narrow down natin na potential supplier for moving. Ang masasuggest ko lang sa inyo, pag namimili pala kayo ng moving company, you can pick someone who is local in a sense, kasi yung iba pwede mong ma-negotiate na hindi ka na ma-charge ng meron silang tinatawag na fuel surcharge. So kung malapit lang kapareho nung nakausap natin, yung dalawang company actually na in-inquire natin in full detail, they are here sa Richmond. Dito naka-base ang kanilang negosyo. And nung nakausap natin sa kanila, na-waive yung fuel surcharge. Parang meron na lang sila, ang parang pinaka-base minimum nila is yung travel flat rate fee, which is the standard 1 hour regardless kung saan ka man nakatira or whatnot, pero at least naka-minus ka pa rin sa fuel surcharge. Anyway, more on that, doon sa mga kinausap natin, dalawa na lang naman yung pinagpipilian natin. So, na-narrow down na natin sila from, I think, ilan ba yun? 6 or 7? Yung pinagpilian natin, kasi ang daming ads nating nakita na para ang charge lang is $70 an hour, yung iba $80 an hour, yung isa naman $95. Of course, hindi lang naman tayo nakabase sa presyo kasi of course, pagka masyado naman talagang mababa, you know, you get what you pay for. So, meron din tayong concept na gano'n. Kaya hindi rin natin kinukuha talaga yung mga lowest price kasi baka naman yung serbisyo hindi ayos. Ina-account din natin yung parang pinaka-reviews ng mga previous customers nila. Tinitingnan ko yung Google reviews. Kaya kayo, kung naghahanap kayo ng mga moving company, make sure na i-review nyo yung, what do you call this, yung mga review sa website or sa Google para magkaroon kayo ng insight kung ano ba yung mga good and bad experiences ng mga clients nila doon sa particular company na yon. Gusto ko lang kayong bigyan ng update. We're almost there, no? Mamimit na natin siya. We pushed ourselves to have or to successfully complete a 3-day fasting. Pwede na! Nasa 3rd day na tayo, no? Nakakatuwa naman at na-survive natin na we're just doing water cleansing and yung food intake natin
mamaya pa actually yung gabi mangyayari. Alam mo yung tipo parang kahit sa mga ganung bagay, excited ka. Alam mo yung ganung feeling na parang, uy, finally, no, na-meet natin yung ating pinaka-aasam-asam. Makapag tawag dito, dati nahihirapan tayo, no, admittedly, nahihirapan tayo mag-fast. Pero by pushing ourselves to finish and complete etong challenge na to, nasa third day na tayo, and nakakatuwa lang isipin. We're almost there. Alam mo yung parang look forward ka na finally, no, na-push mo yung sarili mo, and sa pag-push mo sa sarili mo, ikaw din naman health-wise yung magbe-benefit. Kasi nga, ang sabi nila, pa nagki-cleansing ka lang na ganyan, nadidetoxify mo yung sarili mo, no, yung mga toxins mo, parang ini-expel mo lang sa katawan mo, and then instead na nare-retain sa katawan mo, hopefully soon enough, no, makakuha tayo ng, ma-reap natin yung benefits, kumbaga, ng mga ginagawa natin. Kasi tingin ko, malaking bagay din na ganyan na parang nare-reset mo yung katawan mo, and then, yung enerhiya na nagagamit mo is basically, nababurn mo yung mga fats mo, stored fats. It's currently 8:09 in the morning. And maaga pa nga, sabi ko, hindi muna tayo aakyat. Dito muna tayo sa baba, magkwentuhan muna tayo. And pasensya na kung ang background natin is ito lang, no? Minamaximize lang natin yung oras natin bago tayo pumasok. Kasi pag umakyat na tayo, umpisa na kagad ang araw natin. Merong nag-comment asking about, kumusta ba yung monthly expenses na meron kami on a regular basis? Ano ba yung mga pinagagastosan namin sa buhay namin dito sa Canada? Which I think is a good topic. Kaya naisip ko, mabigyan kayo ngayon ng kaunting kaalaman, no, insight doon sa current expenses natin dito sa Canada. So siguro unahin natin yan, ang pinakauna natin. So ang pag-uusapan lang natin today is expenses lang talaga. Magkano ba ang ginagastos natin on a monthly basis? So currently, no, without considering na magmo-move tayo, ang pinakauna nating expense is yung mortgage. Ang mortgage namin currently monthly, sabihin mo nang ira-round off ko na lang yung mga amounts para at least mas madaling i-compute. Expenses namin for the mortgage is 1,100 per month. So, isa yon sa mga monthly expenses natin. Another expense natin on a monthly basis, every 2 weeks kasi, bi-weekly, nag-grocery tayo. And doon sa grocery natin, ang naka-allocate na budget dyan would range between $350 up to $400. So, ang per month natin lumalabas, kunin na lang natin yung pinakamataas na value, $400. So, times 2, $800 a month. Apart from that, naka-allocate sa amin in terms of meal allowances namin dalawa ni Joyce. Pumapalo siya ng 100 per week. So, dalawa kami, 200 per week, per month, $800. And then, in terms of utilities naman, ang average rate namin ranges from $60 to $80 a month. So, kunin na natin yung pinakamataas, $80 per month ang ipapasok natin dyan sa total list natin. Apart from that, meron tayong naka-allocate for eating out, kasi nga sabi ko sa inyo, ang parang pinaka-entertainment natin essentially, no, yung parang kung paano tayo nag-unwind is basically we dine out with family, spend some time on a weekend. Ang parang naka-allocate natin dyan on a per weekly basis is nasa $350. No, so times 4 mo yan, 1,400 kasi 700 bi-weekly, o tama, 1,400. So kung i-compute natin, no, just looking at that, the basic expenses na meron tayo,
Meron din pala akong, apart from sa mortgage, nakalimutan ko sabihin, is nagbabayad tayo ng strata fee. Ang strata fee natin is, isara na natin sa $520. Yung phone bill pala natin, when I say utilities pala kanina, yung hydro lang yung pinag-uusapan natin. So ngayon, plus the phone bill, ang phone bill namin ni Joyce ngayon lumalabas $64. Ang laki ng menos, 'di ba? Ang internet namin, binabayaran namin ng $70. 300 Mbps speed. Ano pa ba? May naka-allocate din kami na baon ng mga bata. So, naglalaro yan ng $100. Combined na yon, pagkain at saka yung mga additional na mga pangangailangan nila. Gasolina. Yung gasolina namin ni Joyce, siguro pumapalo $200. 100 kami per month. Insurance. Nagbabayad kami ng insurance ni Joyce. Kaming dalawa is parang $60. Ang insurance nung aso namin na si Switch is $100. Yeah, kasi yung real estate taxes namin o property tax namin, kasama yun sa mortgage. Naka-combine siya. Pero dito nga sa bago namin pinurchase, hiwalay na siya. So, i-account na natin yan later on. So, suma total, no, ang expenses natin on a monthly basis, based doon sa mga sinabi ko doon sa inyo or nabanggit ko sa inyo, lumalabas na 5,194 ang total na gastusin natin. Bare minimum ha, yung parang pinaka-basic. Mayroon pa tayong mga expenses dyan na hindi talaga na-account pa. Pero yan yung parang pinaka-bare minimum. So we're spending 5,194 per month. Anyway, pasok na tayo sa taas and then tuloy na lang natin tong vlog na to mamaya-maya. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.